Yung piyesta. Ayaw niyang pumasok, nagalit. At nung ang tatay ay lumabas, hinihimok siyang pumasok. Hindi ako papasok, ayoko. May taon-taon, ang haba-habang panahon, nandito ako, nagpapakapagod, nagbubukid, nagtatrabaho, naglilingkod ako sa inyo. Ni isang maliit na kambing, di niyo ako nabigyan para ipakatay ko at magpakakain ako ng mga kaibigan ko. Tapos itong walang kwenta niyong anak na ito, na inubos ang inyong pera, nilustay sa pagwawala. Umuwi ng ganyan, ipagpepiesta niyo. Nagalit. His father replied, "My son, you are always with me, and everything I have is yours. But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, and he is now alive. He was lost, and has now been found." Ang bait-bait niya sa bahay, masama pala loob sa kanyang pagbabait-baitan. In a manner of speaking, straight na straight yung buhay niya, banal na banal, walang ginagawang mali, hindi nagpa-party. May kinikim-kim naman palang kulo sa loob. Kaya galit na galit siya sa kapatid na nag-enjoy kasi siya hindi nag-enjoy. So, galing-galing niya naman. Ako nagtatrabaho dito, yung naglustay na yan ay pagpa-party. Sabi ng tatay, problema mo yan. Bakit? Hindi ba lahat ng sa akin ay sa'yo din? Kung yung kapatid mo na yun, binigay ko yung kanya, bakit humingi ka ba? Pasensya ka kung hindi ka nag-enjoy. Choice mo yan. Tapos ngayon, susumbat mo sa akin na hindi ka umaalis sa pagtatrabaho sa bukid. So niya, kailangan natin magalak dahil ang anak mo, ang anak ko, ang kapatid mo, bumalik. Para nang naituring na patay, ayan, buhay na. Hindi ka ba dapat matuwa? So merong negation itong ating lesson. How not to be happy with the Father. How not to be happy with your religiosity. How not to be happy with your spirituality. How not to be happy that you're a Christian. Be like the older brother. Magpaka-straight ka sa buhay, tiisin mo lahat ang gusto mong gawin, magtipid ka na magtipid, parusahan mo ang sarili mo, tapos magreklamo ka na ginawa mo yun, kaya ka hindi sasaya. Sacrifice needlessly. Sabi nung tatay, nandito ka lagi, ba't hindi ka nagpiesta? Sino may sabi sa'yo huwag ka magpiesta? So ayaw mong, para hindi ka sumaya sa pagiging mananampalataya mo, tikisin mo lahat ang gusto mong gawin, huwag mong gawin na masarap, huwag kang mag-enjoy sa buhay, pero huwag kang magreklamo. At huwag mainit ang ulo mo doon sa mga tao nag-enjoy. Kasi hindi ka nag-enjoy, gusto mo huwag din mag-enjoy ang iba. Kaya mga sobrang mga relihiyoso, mahirap kasama, mga killjoy. Mapalakas ka lang ng tawa, iirapan ka. Pag nag-enjoy ka ng kumain, glutton ka na. Pagka nagsasaya ka na, parang masama ka na. Yung pala, inggit lang. Kasi siyempre, gusto mo rin naman mag-enjoy sa buhay. Kaya sabi nung tatay, you've always been with me. What's your problem? You saw that your other brother asked for his money and I gave it to him. Why didn't you ask? How to not enjoy your spirituality? Do not know, do not appreciate, and do not enjoy the Father's loving kindness. Ituring mo ang Diyos na laging galit, nakakatakot, lagi nagpaparusa, para lagi ka matakot, para lagi ka mag-guilty. Do not get and have your own fun and happiness. Yun ang style ng pangalawang anak. Yun ang style ng maraming relihiyosong tao. Yung mga hindi masaya sa buhay, gusto nila walang nag-e-enjoy. Kaya kadalasan, kung meron tayong mga uncle, mga tiya na mga hindi masaya sa buhay nila, ang sungit-sungit sa mga pamangkin. Subukan mong sumaya yan. Yung auntie mo na masungit, subukan mo magkaroon niya ng papa. At nag-e-enjoy sa buhay, biglang luluwag yan. Kasi lang sikil, no? Repressed. Kaya masungit ang ugali niya. Hindi kasi siya masaya. So, pasayahin mo ang sarili mo para maging mapagpasaya ka rin ang iyong kapwa. You do not want to be happy with the Lord? Go ahead. Do not enjoy your privileges like the elder son. Remember that the father in the story never raised an issue against the younger son. It was the older brother that raised the issue. At sa ating spiritual life, madalas ganyan. Hindi naman Diyos ang umuungkat ng ating mga pagkukulang, ng ating mga pagkakamali. Kapwa lang natin mananampalataya, kapatid lang natin sa Panginoon ang ungkat ng ungkat dito. Ang buklat ng buklat at husga ng husga. Ang linaw ng kwento mas lilinaw pa ba ang any other illustration? And it came from Jesus Himself.
So, the younger son had his cake and ate it too. Sinong naiinggit? Magalit. Pero sinasabi ng Lord, kayo din, pwede nyo naman gawin yan ah. Bakit? Pinagalitan ko ba? No, hindi tayo kontento, kailangan pagalitan. Kaya kahit sa kwento, hindi pinagalitan ng ama yung anak, pag ipinrich na yung kwento, papagalitan ng preacher yung bunsong anak. Madadaig pa ang Diyos sa higpit. But let's stick to the story. The father never raised an issue. The father just quickly restored the son and gave him even the best robe that he never had before. This is the Father's grace. Do you know about the Father's grace? What do you know about God? What kind of God do we present to children? Kung nagpe-present tayo lagi, panakot natin ng Diyos, panakot din yung pastor. Pag may malikot na bata, ayan na si pastor. Yung panakot, ayan na ang Diyos, magagalit ang Diyos. Laging gusto nating dumali ang pagkontrol natin sa kapwa. Diyos ang ating isasangkalan at gagamitin. And in the process, we misrepresent our loving God. How to not be happy with the Father? Hold grudges. Naglilingkod ka, magtuos ka. Pagka hindi ka nabigyan ng recognition, magalit ka. Isama mo ng loob para hindi ka masaya. Madali namang hindi sumaya eh. Gawin mo yun. Hold grudges against the Father. Magtampo ka sa Diyos. Donate ako ng donate, serve ako ng serve, kanta ko lang kanta, tapos may hinihiling lang ako, hindi ko natanggap. Magtampo ka para hindi ka masaya. Hold grudges against people who enjoy themselves. Yung mga iba, pag nakakakita ng mga sa tingin nila makasalanan, sasabihin pa, darating ang araw nila sa impyerno. Tuwan-tuwa pa napupunta iba sa impyerno. Kasi kami inggit. Kung talagang may pagmamahal ka sa kapwa, hindi mo ibigin na mangyari sa kanila. Kaya madaling suriin ang sarili kung tayo ba yung anak number 1 o anak number 2. Enjoy life. John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. Huwag laging guilt trip. Huwag laging pagiltihin ang kapwa. Be thankful for the Father's lavish love. Ang luho talaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi mo masukat, hindi mo maubos. Enjoy it. Because that's what God wants you to do. And do not sacrifice needlessly. The Lord does not seek sacrifices. Mabuti ang layunin sa atin ng Diyos na ipinakita sa kwento. So be happy. Strive to be happy. Work at your happiness. Ikarir nyo na sumaya, hindi kasalanang sumaya. At sa ating paghahanap ng kasiyahan at nagkamali ka, kinapos ka ng kabanalan, ma-realize mo yan, magbalik loob ka sa Diyos, magpa-restore ka. Huwag mo nang tagalan. Yung iba, huy, bakit hindi ka bumabalik sa church? Kasi inaayos ko muna yung buhay ko. Nakakaya naman sa Diyos. Gusot-gusot ka, gulo-gulo, doon ka bumalik. Hindi kailangan ayusin mo muna bago ka bumalik. Diyos nga ang mag-aayos eh. Diyos ang magre-restore. Pero dahil na-condition tayo to think na ang Diyos ay naglalagay ng mga patakaran para katanggapin, kaya handa mo ang Diyos. And as you enjoy God's love, let others enjoy the Father's lavishly gracious love. Huwag natin pagkaitan ng ating kapwa ng kabutihan ng Diyos. Huwag natin silang sikilin, pigilin. Hayaan natin silang makitungo sa Diyos. Kung may kulang sila, sa Diyos sila humanap ng kapwanan. At kung meron silang pagkakamali, Diyos ang bahala sa kanila, hindi tayo. Hindi tayo ang Diyos. We are just fellow seekers. We are fellow recipients of God's grace and goodness. Hindi ka tagabantay ng kabanalan ng iyong kapwa. Kung babantayan mo man para mo mahalin, para mo ibigin, para mo i-restore, hindi para mo husgahan at pagalitan at takutin. Tanggalin natin sa image, sa ating isip, yung Diyos na galit. Yung Diyos na lagi nagpaparusa. Hindi yun ang image na ibinibigay ni Jesus sa atin. Ama namin, turuan niyo po kami. Ituwid niyo po kung merong liko na pananaw kami tungkol sa inyo. Papagliwanagin niyo ang aming isip kung merong bahaging may kadiliman. Itama niyo kung meron kaming mali. Huwag kami lagi, Lord, mag-moralize, mag-judge.
magpulis ng aming kapwa, kundi maging tulad kami nitong ama sa kwento, mabilis mag-restore, mabilis magbigay ng blessing, kahit doon sa nagkamali pa man. Kahit doon sa malaki ang maging pagkukulang. Turuan niyo kami, Lord, to relax, to rest, to be restful and be at peace, knowing that you love us. At kung sa aming kalagitnaan, Panginoon, merong kailangan bumalik sa inyo, magbalik loob, nawa ngayon din, bumalik na. Huwag na magpatagal. Huwag nang bumwelo-buwelo pa o huwag nang magpa-condition-condition pa, kundi as is, where is. Trusting you, knowing that you love us, ay bumalik kami sa inyo agad-agad. At tatanggapin namin, Lord, ang inyong restoration, ang pagbubuo muli sa mga nasira, ang pagkukumpleto sa mga nabawasan, ang pagpapaganda sa pumangit at pinapangit namin. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung anong kahulugan ng kwentong ito ni Jesus sa ating mga personal na buhay. Tayo ba yung anak number 1 na kailangan bumalik? Bumalik. Tayo ba yung anak number 2 na akala natin ang tama-tama natin pero baluktot pa lang ating isip? At hindi pala natin kilala ang Ama, kilalanin, magbalik loob. Pareho lang silang dapat bumalik. Pero yung isang anak, bumalik lang yung katawan, hindi yung loob. Yung isang anak na hindi umalis, malayo pala ang loob, siya ang kailangan talagang bumalik. So alin tayo sa dalawang anak na ito? At isipin natin, mga kapatid, kung paano natin ibabahagi ang pag-ibig ng Ama sa mga kaibigan natin, kapamilya, sa mga kapatid sa church. Isang pag-ibig ng Ama na mapagpatawad, mapagbigay, a kind of love that restores, that redignifies, and re-elevates the status of the beloved. In silence, ponder the meaning of this story in your own life.